Let me give you the 6 steps to label and lead our fears, okay? Ito yung 6 steps. The first one, observe your fear. Observe. Pag sinabi kong observe your fear, you need to acknowledge when you feel it. Uy, natakot ako ah. And then, pay attention to your instincts. Ano ba ako? Kaya kong harapin? Ganyan ba ako? O tumatakbo ako? O wala na akong magawa? Second is this, go to safety. Pag sinabi natin go to safety, there are places where you feel you calm. Diba? When you go to this place, ay, kalmado ako. When you go to this person, ay, kalmado ako. But obviously, God is our primary safe place. So what do? You pray. You go to adoration chapels. Pag may takot kayo, punta kayo adoration chapel. Itali nyo lang yung sapatos nyo. Maraming kumukuha niyan. Ha? Doon kayo at sabihin nyo, Lord, this is my safe place. Kaya ako minsan may nakikita ako sa adoration chapel, tulog. Hindi ko sila ginajudge. Talagang, ganun talaga. Hindi ako kumukuha ni water at Lord, alisin niyo masamang espiritu dito. Hindi, bakit? Safe place niya yun. Baka ikaw ngayon nandito ka and you feel very, very safe. And you're dozing, nakakatulog ka na. Ay, okay lang sa akin yan. Hindi ako na-offend. Walang problema. Bakit? Safe place. Go to prayer. It might be your safe place. But I encourage you, please share it also with someone you trust. Pwedeng parents, kapatid, kaibigan. Pag wala, hanap kayo ng counselor. Lapit kayo sa amin. Ha? Kasi napakahalaga niyan. That is why you need to go to safety. Okay? Sometimes, just to clear your thought, you go to a place. Yung maganda. No? Yung talaga, ay, salamat. Nawala rin yung ingay. Ganda ng lugar eh. Third step, explore your fear. When you calm down, okay na, relax ka na. You can ask yourself, why did my body think I might be in danger? Bakit kaya? Bakit feeling ko, delikado ako? Discern also. And then ask God to help you define it. God can tell you that. Ask questions like this, what am I worried about? Bakit ba ako nag-aalala? Am I worried about losing something? Or losing my reputation, my security, my identity? Ask those questions. And then, if you can, please talk to someone you trust, because that can really help. Number 4, seek for wisdom. Ito sinasabi ko sa inyo, ginawa ko ito ha. Seek for wisdom. After observing and exploring, seek insight. And then let God speak to you. Or let mentors speak to you. Kaya ang mga discerning questions you need to ask God or to wise people and friends is this. Is this fear protecting me from something bad or keeping me away from something good? Magtatanong ka na. Ito bang takot ko valid. Kaya ako nagtanong ako sa mga piloto. Sabi ko, pag gumagano yung aeroplano, takot ako. Sabi na bakit? Feeling ko mahuhulog kami. Alam mo, sagot niya, alam mo. Tapos may sinabi pa ako pagpapasok na yung aeroplano, gusto ko palagi sa window. Tapos tinitingnan ko talaga kung saan kami dadaan. Pagpapasok kami sa clouds, doon na. Inaabangan ko na talaga. Hindi ako magsi-CR Malapit na to. Hindi ako pwedeng nasa CR. Gagalaw-galaw to. Ito na yung clouds Tinanong ko yung pilot. Sabi ko, how do you manage maneuver sa clouds? Alam mo sabi niya, yung nguso ng aeroplano, yung kulay itim, radar yun Binabasa yung clouds. Ay ko talaga, oo, ano bang pumasok lang kami para manipis to pasok tayo dito. Nanguhula sila, hindi kami ganoon. Pero kami binabasa, may nagsasabi pa nga sa amin, you go to this altitude, go down, go up, para hindi masyado magalaw. Ha, ganun pa, akala ko nanguhula kayo. Hindi. Alam mo, dahil sinabi niya sa akin yon, ang laki ng natanggal sa takot ko, mga 1%. Grabe, ha? Pero yung seek wisdom, oo nga, saan galing ito? Is this protecting me from something bad? Or it might keep you away from something good. Kaya, tanong. Kaya ako, kung kayo ay doktor, lahat ng mga doktor dito, ingat kayo sa sinasabi nyo, sa aming mga pasyente. I gave a talk to the doctors of North Luzon. Sinabi ko talaga sa kanila, tawan-tawa sila Kasi totoo. Sabi ko, ingat kayo sa sinasabi nyo, Kasi kami mga pasyente, parating, sa clinic nyo pa lang kami, meron na kaming kaba. Kaya wag ganito na pag tinawag yung next, pagpasok namin, ganito kaagad maririnig namin sa inyo. Di ba? Parang hindi mo ako nakikita, kinakabahan ka na. Lalo kaming kakaba. Ingat sa sinasabi. Meron akong kilala, sinabihan yung kaibigan ko Nako, tanda mo, doktor Sabi sa kaibigan, tanda mo, yung puso mo, made in China yan. So kinabahan siya talaga, hindi ako Chinese. Hindi, alam mo na, ibig sabihin. Kasi yung tatay mo namatay sa ganito, yung uncle mo namatay sa... Talaga siya, talaga So kahit konting tibok lang ng puso, parang nga. Sabong binitbit until another doctor told him, do not believe that. That is not true. Tinest siya, my gosh, ang lakas-lakas ng puso mo. Takot na takot ka.
Seek wisdom. Kaya ako, I always pray, Lord, bring us to the right doctor. Sana walang bayad. Yan, no? Yan ang mahalaga. Datasal kayo talaga, no? Pero dapat tama, hindi pwede kahit sino. Yung kaya talaga magbigay ng hope sa iyo. Nagkamali na rin ako ng minsan, mga doktor na gano'n. Natakot lang ako one time. Pa-x-ray ako, yung check-up, normal check-up. Tapos, dun sa x-ray, may nakitang tuldok sa aking lungs. Sabi dun sa go to something, itong doktor, puntahan mo, pakita mo yan. Sabi ko, kinabahan ako Tapos punta ako dun sa HMO. Sabi ko, meron bang doktor na ito yung gusto ko? Ay, wala po siya, sir. Ito po merong isa. Sige, dasal ako, Lord, bring me to the right doctor. Tapos punta ako, hindi ko to kilalang doktor nakakilala nyo Binigay ko yung aking x-ray. Alam mo, tinignan niya. Tapos sabi niya, wala ito. Huwag ka matakot dito Wala yan. Sabi ko, ayan tuldok. At sabi dito, meron daw ganyan. Tinignan niya. Hindi, wala yan. Huwag ka na maniwala dyan. Talaga Kasi alam mo, sabi niya, ang isang specialization ko talaga as a doctor ay magbasa ng x-ray. Kaya ito, wala yan. Siguro, lang yan. Wala yan. Huwag ka maniwala dyan. That is nothing. So ako naman, thank you. So, wala na. Ayos na ako. Next year, x-ray. Wala nga. Parang nabura. Bakit? Nawala yung takot. Seek wisdom. Hindi pwedeng banat ka mag-isa. Step 5, create a strategy. You can ask yourself questions like, do I need to talk? Who do I need to talk to? Sino kailangan kong kausap? Will I change my schedule? Do I need to change my environment? Do I need to change Kasi ang fear, grabe, papalakihin yan. Alam mo ang ibig sabihin ng fear? Fantasize experiences appearing real. Fear. Fantasize experiences appearing real. Fantasy, nagmumukhang totoo. Anong sabi nung pasyente? Dok, parang may sakit ho ako. Talaga? Sige, pakinggan natin. Umubo ka. Ubo. Ubo pa. Okay. Anong sakit ko, Dok? May ubo ka. Pinuubo mo ko Diba? So talaga, Step 6, please form lifelong habits. By responding to fear wisely today, you will be slowly building habits that will make you respond to fear wisely tomorrow. So bottom line, all these steps can never replace the only solution to fear. Binigyan ko kayo ng steps, pero bawat step, pakilagay itong solusyon sa takot. And what is that? The only antidote to fear is perfect love. It is perfect love. And where do you get this perfect love? Sige. Mothers, can I see your hands? Mothers who are here. Mothers, ayan. Happy Mother's Day to you. Pakinggan niyo ako sa sasabihin ko. The opposite of fear is not courage. The opposite of fear is love. Mothers, yung mga anak niyong maliliit pa noon, nung nanaginip sila, they had a nightmare, and they were crying. Anong ginawa mo para tumigil yung iyak? Pinatapang mo ba siya? Meron bang ganitong nanay sa inyo na umiiyak ang anak? Mami! Binuhat mong ganon? Tapos sinabi mo, anak! Tapangan mo loob mo. Alalahanin mo ang mga bayani. What? No! What did you do? You carried your son, your daughter, hinagod mo yung likod. Tapos anong sinabi mo? Anak, tahan na. Mahal kita. Nandito si mami. At ang mga bayani. Diba? Pag-ibig ang tumalo sa takot, hindi tapang. Kaya kung ano man yung takot mo, anong gagawin mo? Magpapuno ka ng pag-ibig sa Diyos. That is why God's love is your safe place. The one we read a while ago, it says, such love has no fear, because perfect love expels all fear. And that is what Jesus did on the cross. Jesus on the cross conquered all our fears. The worst was death. Tinalo na niya. So that we will have courage in Him.